Isa lang itong pagmamalasakit sa industriya ng bayan para maipagpatuloy ang kultura. Ang aim mo lang, makatulong ka na sa bayan ay mayroong maipapakita na kultura ng Balisong. Isa na itong bagay na nagpapakilala sa Pilipino. Kaya nga yung aming malaking Balisong na binili ko yun na malaki ding halaga ang pinangapital. Sabi ng iba, ay aanhin mo yan. Hindi para rin ma-preserve, para magkaroon ng pagkikilanlan na dito sa Barangay Balisong ay mayroong ganitong bagay na wala sa ibang lugar. Marami ka ditong puhunan. Oo. Kailangan po dito, pag sinalat mo ito, hindi ka makakakita noong kung sa tao ay tumatawa. Kailangan yung fittings niya talaga 0-0 at yung wala yung roughness o yung magaspang nakakuan dito sa dulo. Kailangan para yung kuko na bagong manicure. Trim na trim talaga. Oh. Dito walang kailangan dito makinis talaga. Makinis din. Oh, makinis din. Sa pagkakabasyada, yung kita pa yung pananleha. Yung parang may mga ulan-ulan, maaari talaga mirror finish. Yung mga pako, kinakailangan talaga tapat-tapat sila. Matagal ako nakakakita ng Balisong pero malabis ang aking paghanga sa isang manggagawa. Kung paano nila nabubuo at lalo na doon sa nagbabasyada dahil nagagawa nila ito, hindi nila nakikita. Oo, no? True. Pakiramdam lang, no? Pakiramdam, feelings lang talaga. Nagagawa nila yung pagandahin ng ganyan. Hindi nila nakikita. Kaya nga po eh. So, yan na nandito yung bato. So, hindi nila kita ano ang nangyayari. Yung kanilang kakayahan, yung skilled nila. Pag tayo ang gumawa niyan, hindi natin kaya. Kung nila yung Bayad na isang lang tayo. piraso, babayad ka sa Bayaran natin kaya yung nilang time nila, gawin. yung oras Pero nila. dito sa akin, mababa na yung kanilang 700, 1,000, 1,500, 2,000, gano'n. Depende sa item na ipagagawa. Kailangan kasi mapunasan mo araw-araw yan eh. Sa katulad ko, wala na akong oras. Kaya na itong maintenance dito, babayad uli ako. O pagka pinabapping ko uli, babayad ako. So, walang katapusang paggastos hanggang hindi nabibili. Sa katulad nito, halos 1,000 pieces na ito. Kung makakalinis ng 50 piraso sa maghapon eh. Kinabukas, linisin mo. So, kailangan may talagang maghapon ng trabaho ng maglinis. Maswerte ang manggagawa kasi pag natapos nila yung bagay na yun, nasa kanila na yung kanilang pinaghirapan. Pero isang kapitalista, nasa stock ang kabuhayan. Hindi natin alam kung may bibili ng stock mo, so mag-iintay ka ng dating na mamimili. So wala kang kasiguruhang kita sa maghapon. Hindi ka tulad ng manggagawa, oras na matapos mo yung iyong project, Totoo po. pera. Pera agad. Pero yung isang kapitalista, nandyan talaga yung maghihintay ka ng dating ng customer mo. Kami sa onliners, wala nang parte ang gobyerno. Hindi nakarehistro sila. Kaya kami ay talo sa bentahan ngayon ng Balisong. Marami nag-online na walang gastos sila sa gobyerno. Hindi sila rehistrado na may percentage na mapupunta sa gobyerno. Pangalawa, yung pricing. Yung price nila mababa. Kasi wala nga silang pinagkakagastusan. Yung pagmamahal mo lang sa industriya at pagtulong mo sa bayan, kaya sakripisyo. May pag-alalay sa kultura. Sila na yung nagsasabi na kakaiba. Pinipilit ko rin namang maging kakaiba. Pero hindi ko pinagmamalaking maganda ang sa amin. Pangit ang sa amin dahil kaya pangit, iba ang kabayaran, iba ang halaga ng sa amin. Isa lang itong pagmamalasakit sa industriya ng bayan para maipagpatuloy ang kultura. Kaya yun ang iyong yun ang aim mo lang. Makatulong ka na sa bayan ay mayroong maipapakita na kultura ng Balisong. Isang bagay na napakahirap kasi sunod-sunuran ka sa demand ng iyong manggagawa. Kaya pawala ang industriya. Yun ang sabi ko pa noon, 10 taon pa talagang pawala. Nauna ang Barangay Balisong kaysa
tinatawag nating balisong na patalim ngayon. Walang balisong kung walang taga-balisong. Lanceta, Lancet, France ata. Opo, Francis eh, no? Oh, Francis. Ay magkaroon na din ng isang pangarap na matuluyang hindi mamatay ang industriya. Tama. Gusto mo lang ipatuloy na ilarawan, ito ang Pilipinas. Yan. Di ba po? Ito ang Pilipinas. Nagbukas ng Balisong Academy. Pero hindi ko pa nakita yung building, yung kung ano yung nasa building na yon na para sa pagbuo ng Balisong. Ay ngayon, sinalubong naman ng COVID. Wala kasing isang bagay na mananatili kung walang magmamalasakit ng puspusan. Talagang, at saka wala yung sariling interest. Kailangan interest mo kung paano mo bubuhayin at iwanan ito sa panahon. Sana ito ay maging isang vocational. Halimbawa dito sa probinsya ng Batangas, ito ang vocational. Tama po. Kung yan ang magiging vocational, lahat ng tao na bago makatapos sila, natuto ng pagbuo ng Balisong. Kaya ako'y tumataya sa loto, ang pangarap ko. Lukong-luko ko sa loto eh. Sana ako ay patamain para makapagpatayo ng komunidad na gumagawa ng Balisong. Natitiis ko magutom eh. Magkaroon lang ng oras para dito sa Balisong. Mahal na mahal ko ang itong bagay na Balisong kasi dito ako nakilala hindi lang sa Pilipinas kundi ang ibang bansa ay kilala na rin ng ONA. Yung shipping ko, Dinudurog na. oo, talagang inaantayan nilang dumating yung box na galing kay ONA. Talaga meron akong isang box dyan na napabalik, binaluktot talaga. Grabe, no? Oo. Pero yung kanilang produkto, tambak dito sa Pilipinas. Yun sa atin, hindi pwedeng pumasok sa kanila. Sabi ko doon sa nagkukuha na for abroad, sabi ko, tanggap mo ba na at your own risk na once na naibil ko na yan, na shipping ko na. Wala na akong pananagutan dyan kung hindi dumating sa iyo. Basta ganun ang ating kasunduan. Hanggang may maayos pa akong kaisipan at malakas na pangangatawan, hindi ko ito bibitawan na ipakilala sa buong mundo na ang Pilipinas ay merong ganitong bagay na katutuwaan nila at magbibigay pagkilala sa Pilipino na manggagawa at nagpapakahirap na buuin itong Balisong. May pagmamalaki na ito'y galing sa amin. So, yan. Ay, amin yan. Produkto namin yan. So, yun sana ang maiwan. Sila ang unang magkakaroon ng malasakit na buhayin ito dahil ito ay isang tatak ng Pilipino. Makikita ng Pilipinas na merong una nakakaiba. Tama. Ay, nako. Diyos ko. Mahirap ang mangarap. Pero, Kasi ako, nagpapasalamat ako sa pamunuan ng Batangas dahil kinilala na ako na isang may pamana ng lahi. Ako ay halos maiyak nung ako ay tinawag ang pangalan ko. Pati ang mga anak ko, sinabi ko sa akin, isang anak at isang apo. Ito na lang ang may aambag ko sa inyo, ito may iwanan ko na ako ay naging isang dangal ng Batangan. Sana naglalahad ng kanilang tanong tungkol sa Balisong, binibigyan ko sila ng oras. Tinitiis namin na ang kaunting bagay siya na lang pagtiisan. Bakit mo ka meron yan? Hindi naman para wag gamitin mo sa masamang o hindi magkaroon ka ng isang bagay na yari sa Pilipinas. yan, na ipagmamalaki ko. Yari ng isang Batanggenyo. Yun. Kaya maswerte ang Batangas dahil merong produktong ito. Napakaswerte. Napakaswerte ng probinsyang Batangas dahil merong isang produkto na pagkikilanlan, parang isang tatak. Totoo. Yung barong at saka Balisong. Batangas talaga. Yan. Talagang maswerte. Maswerte ang Batangas province.
sa pagkakaroon ng produktong ito. Dahil ito ang nakilala rin sa buong mundo na dito lang ginawa at binuo ang balisong. Tama. Iparating ko na sa local official dito noon na sana yung pagdi-display ng balisong dito lang sana sa Barangay Balisong. Opo. Para kasi yung mga tao hindi naliligaw. Ay, yan, balisong na ito. Ang balisong ay dalawang bagay. Ang isa ay yung barangay Balisong. Ang pangalawa ay itong balisong na patalim. Hindi naman balisong ang tawag dito sa patalim na ito, kundi lanseta. Ang obserbasyon na, kaya nabago ang lanseta sa balisong kasi ang isang tao naghahanap ng lanseta ay dito natatagpuan sa balisong. Nung bata pa ako, walang tinatawag na balisong kundi lanseta yan. For sure baga, dito na lang sa Barangay Balisong ang lahat ng display. Nagtayo na ng kanilang tindahan sa ibang lugar. Opo. Hindi lang sa Balisong matatagpuan ang mga tindahan ng Balisong. Ng balisong. Pero, Kaya ang ibang tao naliligaw. Bandang huli na ako dumating ako 1971 dito. Ang misis ko ang taga rito. 1971. Ako dumating dito sa Barangay Balisong. Talagang maraming tao ang gumagawa. At kitang-kita ko na para bang boom na boom yung trabaho yun. Kasi wala ngang ibang pagkikita ng tao kundi bumuo ng Balisong. Noong 1971, walang tindahan. Wala pa nagtitinda. May kasa, parang doon sa kanyang bahay, marami siyang manggagawa. Okay. So, yun ang nakakapagbenta. Ang nawawala na may manggagawa. Ang unang-unang malaking katulungan dito sa industriyang ito ay ang panday. Yung panday yun ang pumapalo ng bakal na ihuhugisin sa patalim na balisong. Unang nawawala ang mga bilang ng panday at saka assembler. Kasi napakahirap na hanap buhay ang pumalo ng bakal. Ang maraming problema dyan, saan kukuha ng mulye, saan kukuha ng uling, yung baon ng nyog. Yan ang nagiging problema ng panday. Nagpahina ng production ay ang tao ngayon ay naiinggan niya sa masarap na buhay yung hindi magtrabaho. Opo. Ang mga kabataan ngayon ay talagang kuwan na kuwan sa cellphone. Opo. Yan ang maluwang trabaho ngayon. Pawala ang industriya. Yun ang sabi ko pa noon. 10 taon pa talagang pawala. Ngayon na panday sa gulok, malaking pagkakaiba ng panday sa balisong. Mas mahirap ang panday sa balisong kaysa panday sa gulok. Kasi ang gulok, pag nakat mo yung mulye, ito yung mulye. Ito ang mulye, hindi naman lahat ng mulye pare-parehas ng kapal. Opo. So, kailangan ang balisong, yung talim ng balisong, naaayon sa kapal ng balisong para igawa ng bahay. Opo. So, yung mulye, papaluin mo yan sa tamang nipis. Papanipisin. Oo, paninipisin kung makapal ang mulye. Ngayon naman kung tama lang ang sukat, okay lang, kakatingin mo na lang sa pinaka-shape ng bakal. Marami kasing hugis ang balisong. Kaya kailangan masunod mo yan. Samantala yung gulok, yung mga carbs lang ang iyong problema doon. Oo nga po. Pero yung nipis, iisa ang nipis ng gulok. Kailangan namin ng tulong ng lokal o provincial assistant para diyan. Maaari daw matulungan ng industriya, sabi ko salamat. Kaya hindi mo mapigilan na magtaas ng presyo dahil kukunti na yung manpower. So kailangan yung manpower mo, mapapayag mo, papayag sila, mayroon din silang demand. Ikaw rin ang susunod. Hindi mo kasi mapapasunod sa iyong gusto dahil hindi naman ikaw ang gagawa. Kaya mahirap ang isang hanap buhay na hindi actually ikaw ang bumuo, ikaw ang gumawa. Hindi ko naman kinukuha yung amin, hindi ko pinagmamaganda. Sabi ko nga sa mga mamimili nakakarating dito, bakit kayo nakarating pa dito sa pangit? Kasi sinabi ko, pangit po yung aming paninda. Kasi po, unang-una, pangit po ang presyo.
Pero yung inyong makikita dito, dito lang talaga yung makikita. Hindi po nyo makikita ito sa iba unless na yung aking manggagawa ay napakausapan na gumawa ng ganun para sa kanila. Iwanag na sa kanila na kinakailangan ganito ang maging kinalabasan ng iyong gagawin. So pag hindi nangyayari yung isa kwan, ibinabalik ko para magkaroon ng pagbabago. Kung magkano yung gusto mo, babayad ako. Basta masunod lang yung sa aking hinahanap. So, ibig Hindi naman sa may quality, kung hindi, gusto ko yung mapaiba, bukod tangi. Okay. Oo, hindi yung para kaming naglalahok na iisa ang kalidad. Tulong-tulong kami ng mga assembler kung paano magkakaroon ng isang magandang kayarian ng balisong. Hindi yung aking idea lang, sila hinihingan ko rin ano ang maganda, ano ang magiging magandang kinalabasan ng ating gagawin. Ako ay humihingi din sa kanila ng kanilang kaalaman na palabasin natin itong maganda. Kaya kami kaya itong aming itong nandito ay hindi makikita doon sa kanila. Sa mga nagkaroon na at gusto pang magkaroon ng balisong na gawa dito sa ONA, salamat po sa inyong pagtangkilik. At ito naman po ay hindi lang para sa aking bulsa, o hindi po para sa probinsyang Batangas na ipakilala ang aming produkto na may hatid hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba pang bansa. Salamat po sa inyo. Salamat. Salamat din sa mga katulad ninyo na nagpapalawak ng kaalaman na ang balitong ay isang bagay na dito lang sa Pilipinas unang nakilala.